Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, minsan sa sobrang komplikado ng pag-ibig, ikaw na mismo ang malilito sa nararamdaman mo. Pero minsan ay naiisip ko rin, pag-ibig nga ba ang komplikado o tayo mismong mga tao? Hello sa iyo, Popoy, at sa lahat ng MOR listeners at viewers ngayong tanghali. Tawagin niyo na lamang akong Allison, 23 years old at isang elementary public school teacher dito sa Nueva Ecija. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Simple lamang ang buhay namin. Parehong magsasaka at nagtitinda ng bigas ang mga magulang ko. Mahirap pero kinaya nilang iraos kaming magkakapatid sa buhay at sa pag-aaral. Sa ngayon nga ay engineer na ang kuya ko at IT graduate naman ang bunso namin nito lamang 2019. Pagdating naman sa love life, ay NBSB ako on no boyfriend since birth at may pagka-hopeless romantic. Sobrang hilig kong magbasa ng romantic novels at fan din ako ng K-drama series at movies. Madalas nga akong asarin ng best friends ko since high school na sina Desi at si Tonton na sa kakapantasya ko raw sa mga pinapanood ko, baka tumanda na akong dalaga. Madalas daw kasi parang nadadala ko na rin sa totoong buhay ang mga napapanood ko. Kaya nga siguro madalas din nila akong inaasar at halos ibinubugaw na sa mga lalaking napapansin nila sa buhay ko. Ako lang kasi ang single sa aming magkakaibigan. Si Desi na teacher din na katulad ko ay may long-time boyfriend na since first year college pa kami. Si Tonto naman na isang events coordinator ay wala mang boyfriend hindi naman nauubusan ng mga ka-fling. Hayaan ninyong simulan ko ang kwento, Popoy, noong 4th year college kami at lagi nila akong inaasar sa kaklase namin ni Desi na si Neil. Mukhang kompleto naman lahat ng notes mo, Neil. Na-cover mo naman lahat ng topic na kailangan ngayong final sem. Ay, buti naman. Maraming salamat sa pagpapahiram lagi ng notes mo, Allison, ha. Sobrang laking tulong talaga sa paghahabol ko ng lessons. Wala yun, sus. Buti nga, napagtyagaan mo yung pangit kong handwriting Huy, kung pangit yung sayo, ano pa yung tawag mo sa sulat kung parang kinalahig ng sandamakmak na manok? Hindi naman Mas maganda pa nga yung sulat mo sa sulat ko Sus, basta thank you talaga. Nga pala. Para sa'yo, salamat talaga. Hala siya, bakit may pa-burger ka na naman? Grabe to. Uy, wag na, merienda mo na yan. Baliw, sa'yo talaga yan, no? Sige ka, magtatampo ako kapag di mo yan kinain. Parang baliw to, lagi na lang may pa-burger kapag nanghihiram ng notes. Wala namang dapat ganitong bayad. Hindi yan bayad. Yan yung paraan ko para mag-thank you sa'yo. Promise, ang laki talaga ng tulong ng notes mo sa ilang linggo kong pag-absent. No big deal naman. To talaga parang others. Salamat din sa pa-burger. Ilang beses na akong nakalibre ng merienda dahil sa mga binigay mo. Wala yun. O siya, mauna na ako Salamat talaga ng marami. Kundi dahil sa tulong mo, baka hindi na ako nakahabol sa lessons natin at baka hindi pa ako makagraduate. Wala yun, no? Salamat din. Ingat ka. Hi, Neil. Huli ka! Nakakagulat yun, guys. Ay, pigil na pigil ang kilig ni Ate. Kaya nga, malaki ng ngiti pag alis ni Neil At tignan mo, may pamerienda na naman si Kuya. Iba na talaga to, bes. Pag-ibig na kaya, pareho ang nadarama, ito ba ang simula? Mga baliw, tama na nga. So, nailagay mo na ba ang pa-love letter mo sa notebook niya? Naiipit mo ba? Ay, oo nga. Ano, hindi ba siya nakahalata? Oo, mga buwisit kayo. Dapat hindi nyo na pinaalala Kinakabahan tuloy ako. OMG! Ito na talaga! Mukhang magkakajowa na ang besi natin! Diyos ko! Nene, no more ka na, friend! Uy, pero
Paano kung ma-turn off siya sa ginawa ko? Paano kung hindi niya magustuhan? Uy, ano ka ba? Ayan ka na naman eh. Negatron mode ka na naman dyan. Kaya laging napupurnada ang love life mo. Hindi pa nga nangyayari, nega ka na agad. Dapat positive lang. I-feel mo lang yung love, ganun. Kaya nga, harot lang ng harot. Nako, harot now tapos iyak later. Ay nako, ewan ko sa'yo ha. Kung tuwing may lalaking darating sa buhay mo at ang iniisip mo kaagad yung sakit na pwedeng idulot niya sa'yo, wala. Hindi mo mararanasan yung saya na magmahal. Uy, hindi ah. Naranasan ko na Ipinaramdam sa akin ng mga opa ko at mga leading man sa stories na nababasa ko. Ay sige bakla, pakasalan mo yung opa at leading man na sinasabi mo. Oh, go! Ewan ko sa inyo. Tara na nga muna sa kantin. Gusto ko ng malamig na soft drinks. Doon na muna tayo tumambay. Ay, tara nga. Nauuhaw na rin ako. Ay, grabe nga yun. Hindi ko rin makakalimutan yung Christmas party na yun. Ang jeje pa natin nun. Grabe. Pero sa totoo, sa ating tatlo, si Tonton ang pinaka-jeje nung high school Hoy, pero kahit Jeji ako, ang dami ko pa ring boylets nun. Paano ba naman kasi? Saksakan ka ng harot. OMG! Nag-text si Neil. Ay, hala, anong sabi? Ay, basahin mo nga, dali. Nasaan daw ako? Hinahanap niya ako. Diyos ko, baka nabasa niya na yung sulat. Guys, kinakabahan ako. Replyan mo na, sabihin mo nandito ka sa kantin. Dali na. Eto na. Oh, ayan, sent na. Kinakabahan talaga ako eh. Hala, baka amin na rin siya sa'yo. OMG, ito na talaga. Sabi sa'yo para-paraan lang niya yung panghiram ng notes, panlilibre, tapos yung pagsabay sa atin ng lunch. Natotorpe lang siya. Kaya nga, kung hindi mo ipinush na isulat yan, baka hindi siya magkaroon ng lakas ng loob. Naku, gagraduate kayong pareho nga. Sayang ang chance, girl. Sayang ang love. True! Diyos ko, sa wakas pag-graduate natin, baka graduate ka na rin sa pagiging single. Ewan ko sa inyo. Allison! OMG, ayan na siya. Bes, huwag kang nga maingay dyan. Uy, Neil, ano yun? Kanina pa kita hinahanap eh. Ano to? Bakit mayroong sulat sa notebook ko? Sa'yo ba to? Totoo ba to? Neil... Bakit ka naglagay ng ganito sa notebook ko? Ano ka ba, Neil? Hindi pa ba obvious? Para magkaaminan na kayo. Tonton! Aminan? Aminan ng ano? Allison, may gusto ka sa akin? O pinagtitripan nyo lang ako magkakaibigan? Hindi ganun. Ano? Alam mo ba kung ano resulta ng ginawa mo? Nakita lang naman ang nililigawan ko yung sulat mo. Nagalit siya sa akin, galit na galit. Kasi ang akala niya niloloko ko siya. Akala niya hindi ako seryoso sa kanya. Diyos ko, Allison, mahigit 1 taon ko na siyang nililigawan at sinusuyo. Tapos ngayon masisira lang yata dahil sa pesteng sulat na inipit mo. May nililigawan ka? Teka nga, Neil. Anong nililigawan? Diba, dito ka kay Allison nagpaparamdam? Kaya nga nangihiram ka pa ng notes, nililibre mo pa, sinasabihan sa lunch at merienda. Ano yon, joke? Oo nga. Ilang buwan ka ng lapit kay Allison na hindi mo naman ginagawa dati. Ano? Pinagtitripan mo lang yung kaibigan namin? Ganon? Ano? Ano ba pinagsasasabi nyo? Kaya ako nangihiram ng notes sa kanya kasi yun yung suggestion sa akin ng professor natin. Dahil si Allison daw yung maaasahan sa klase niya. Yung panlilibre ko, pasasalamat ko lang sa kanya yun. At yung ilang beses na pagsabay ko sa kanyang kumain para lang humingi ng update sa lessons natin. Bakit kung ano-ano iniisip nyo? Ano? Imposible. Imposibleng wala lang sa'yo lahat yan. Isa pa, wala naman kaming alam na may nililigawan ka, no? Bakit? Kailangan ba i-broadcast ko pa sa buong mundo na may nililigawan ako? Ganon. So ginagamit mo lang ang kaibigan namin para makapasa at graduate ka? Ganon? Pwede ba? Wala akong ginamit. Kayo lang to nagbigay ng mali siya sa mga nangyari na hindi naman dapat. Sana kasi bago kayo nag-isip ng kung ano-ano, inalam nyo muna yung pinagkaiba ng nililigawan sa kinakaibigan lang. Okay na, Neil. Tama na. Gets na namin. Gets ko na. Okay na. Pasensya na. Allison, ang sa akin Oo nga, lang... Neil. Okay na sabi. Uy, Allison! Allison!
Popoy, ang inakala kong magiging first boyfriend ko ay naging first heartbreak ko kaagad. Puro crush lang naman kasi ako kahit mula pa noong high school at mas attracted pa ako sa mga artista kaysa sa mga lalaking nakikilala ko. Kay Neil lamang ako medyo na-attach talaga kasi madalas kong makausap, inililibre ako, sinasabayan akong kumain, mga bagay na akala ko ay may ibang meaning. Pero wala lang pala. Ang sakit noon, Popoy. Buti na lamang at graduating na kami noon. Kaya naging madali na para sa akin na makamove on sa pangyayari. First time ko pa namang gumawa ng move na magbigay ng letter sa isang lalaki pero napahiya at nasaktan ko lamang ang sarili ko. Nagtampo pa nga ako sa mga kaibigan kong sina Desi at Tonton. Inisip ko kasi na kung hindi sana nila ako ipinagtulakan at halos ibugaw na kay Neil, ay hindi sana nangyari yun sa akin. Pero syempre, nagkaayos-ayos din naman kaming tatlo. Kahit ganoon, ay hindi ko naman matitiis sa mga kaibigan ko. Sa katunayan nga, Popoy, ay mas naging close pa kaming tatlo. Kahit na-graduate at nagtatrabaho na kami, ay madalas pa rin kaming magkita-kita at tumambay lalo na nga sa bahay namin. At dito, ang kapitbahay at kaibigan ko namang si Ivan ang makikita nila at siyang iaasar nila sa akin. Tagal naman nila Desi, birthday na birthday ko, late pa rin. Alison? Tao po, Alison! Sino'y... Ay, Ivan, ikaw pala yan. Tara, pasok ka. Ayun! Akala ko umalis ka na eh. Happy birthday! Ay, iba ka talaga. May paregalo ulit. Salamat. Tara, kain ka muna. Sige lang, mamaya na. Babalik ako mamaya kasama si Mama. Bakit? Ano bang ginagawa ni tita? Hala! Ito yung statement shirt na gustong-gusto ko ah. Thank you, Ivan! Maliit na bagay, ano ka ba? Grabe ka. The best ka talagang magregalo ever. Thank you ah. Wala yan. Hulugan mo na lang ang bayad. Buwisit ka talaga. Tara na nga, kumain ka muna. Mamaya sabay na kami ni Mama. May tinapos lang siya sa bahay eh. Idinaan ko lang muna yan dito kasi excited akong ibigay. Nako, kapag kayo hindi pumunta dito ni tita mamaya ha. Nilipat kami, wag ka mag-alala. Kailan ba namin pinalampas ang mga birthday dito sa bahay nyo? Aba, mabuti na yung naninigurado. Bessie! Happy birthday! Oh, andyan na yata yung mga kaibigan mo. Una na muna ako ha, uwi na ako sa amin. O sige, basta mamaya ha. Salamat sa gift. Ay, hala, sorry. Nakakaabala yata tayo dito, Desi. Baliw, late na nga kayo, nagawa nyo pang mang-asar. Uy, sige ha. Alison, happy birthday ulit. Maiwan ko muna kayo ha, uwi muna ako. Ito naman. Bakit uuwi ka na? Tara muna dito. The more the merrier. Babalik na lang ako mamaya kasama si Mama. May tinatapos lang din kasi kaming ayusin dun sa bahay eh. Sige enjoy kayo. Salamat ulit sa gift. Aba, mukhang hindi na kailangan ng regalo natin dito Regalo pa lang ni Ivan, abot tenga na yung ngiti Paano ba naman kasi nagulat talaga ako dun sa regalo niya eh. Yung statement shirt na gustong gusto kong bilhin na online, nakwento ko lang naman sa kanya yung dati. Ay, iba naman pala. Matalas ang memorya at may effort. Ako man yun, matatouch ako. Aba, dapat lang. Kinabog pa ang regalo ng mga tunay na kaibigan. Tayo nga may mairegalo lang, pero siya nakapitbahay, in-order pa online. San ka pa? Hay nako ha. Mukhang alam ko na naman kung saan papunta yung mga linyahan yung ganyan. O bakit? Nagsasabi lang kami ng totoo, no? Isa pa, consistent siya sa birthdays mo. Simula na maging magkapit-bahay kayo, laging may regalo. Pero hindi naman kamo kayo sobrang close na close, di ba? Bakit kaya ganun? Kaya nga. I smell something fishy na talaga. Nako, tigilan nyo na nga ako. Mabuti pa kumain na lang tayo. Pero ito seryoso na, Bessie. Hindi mo ba napapansin si Ivan? Ang tagal nyo nang magkakilala. Ever since nakita rin namin kung paano siya makitungo sa'yo. Yung mga tingin, yung mga pasimpleng harot. Kaya nga. Tsaka isipin mo matanda siya sa atin ng 4 years nga ba? Pero walang girlfriend. At sa lahat ng pwedeng kaibiganin dito, ikaw ang napili, Zay. To think na mahihain pa siya sa lagay na yan, Ano
Ano ba kayo? Magkaibigan lang kami ng tao. Huwag niyo ang bigyan ng mali siya. Mamaya mapahamak na naman ako sa maling akala na yan eh. Na-trauma na ako kay Neil ha. Okay, fine. Alam namin nagkamali kami ng tingin noon kay Neil. Pero itong kay Ivan, iba talagang kutob ko eh. May gusto yan sa'yo. Baka hindi lang makaamin. Kaya nga, kasi syempre, magkakilala rin ang pamilya nyo. Kaya mas nakakahiya nga naman. Ay, Uy. Napapaisip din siya. baliw! Ewan ko sa inyo. Birthday na birthday ko, nilalaso niyo yung utak ko. Bakit parang atat na atat kayong magkajowa ako? Aba, syempre, ang tagal na namin naghihintay kung kailan ka magbo-boyfriend, no? At ngayon, 21 ka na, may trabaho ka na rin, wala ka pa rin balak. Sobrang ka kasi nakakanood mo ng K-drama. Ayan tuloy. Akala mo naman majojowa niya mga Koreanong yun. Oo. Ay, naku. Eh bakit ba? Ano naman kung 21 na ako at NBSB pa rin? Eh so wala pa eh. Saka basta, hindi nyo naman ako kailangang ibugaw lagi sa mga lalaki, ano? Kung talagang meron na, meron na. Oy, teka lang, Bessie, ah. Hindi ka namin ibinubugaw basta-basta kung kani-kanino lang. Pinupush ka lang naman namin dun sa mga pakiramdam namin gusto ka. Pero nahihiyang umamin sa'yo. At yon ang nafe-feel namin kay Ivan. Kaya kung ako sa'yo, kumilos ka na rin ng pasimple dyan. Tapos ano, mapapahiya na naman ako sa huli. Wag na lang. Ano ka ba? Mas kilala mo tong si Ivan. Tsaka hindi ka naman magko-confess or what, no? Basta pakiramdaman mo lang siya, ganun. Tas, i-break mo yung wall nyo bilang magkaibigan. Popoy, isang problema kapag ka nagsimula akong asarin ng mga kaibigan ko sa isang lalaki ay nabibigyan ko ng mali siya ang lahat ng gawin nito sa akin. Napapansin ko siya at nakukuha niya ang atensyon ko. At ito na nga ang nangyari nang asarin nila ako sa kapitbahay at kaibigan kong si Ivan. Kung dati ay basta kapitbahay at kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya, biglang para tuloy nagbago. Umabot pa nga sa puntong nai-imagine ko kung papaano nga ba kapag ka naging couple kaming dalawa. Kung bagay nga ba kami, kung boto ko yung family niya na ang family ko sa kanya at siya rin sa akin, na papaano kaya kung siya na ang magiging first and last boyfriend ko. Hindi ko itatanggi, Popoy, sobrang gentleman at mabait naman kasi talaga itong si Ivan. May pagka-mahinhin na mahiyain din siyang taglay. At dahil nga kila Desi at Tonton ay parang mas na-appreciate ko ang presence ni Ivan. Yung lagi niyang pagtulong sa assignments at sa mga projects ko, pandilibre ng merienda, pagyaya na mag-movie marathon sa bahay nila at hindi pumapalyang regalo tuwing sasapit ang birthday ko. Kung dati tuloy ay siya ang laging tumatambay sa bahay namin, ngayon ay madalas na rin akong tumatambay sa kanila dahil ka-close ko na rin naman ang mama ni Ivan. Unti-unti pa nga at mas naging close kami kumpara dati. At aaminin ko na masaya ako sa nangyayari hanggang sa Ayan, okay na yung dress na yan. Oo nga, perfect na yan. My God, this is it. Magkita kayo. Kalma lang, mga baliw kayo. Mamaya humopya na naman ako nito eh. Ay, nako, kakasabi mo ng hopya. Gagawin na talaga kitang hopya. Napaka-nega, Diyos ko. Basta mamaya, mag-enjoy ka lang at pakiramdaman mo siya, okay? Oo nga. Saka huwag ka mahihilang ha. Baka mamaya magkasiyaan lang kayo. Oo na. Sige na. Magbibihis na ako. Ayoko namang paghintayin ng matagal yung tao. Sige, galingan mo ha. Mag-makeup ka. Hihintayin ka namin dyan mamaya sa inyo ha. Kailangan, fresh at personal naming marinig ang kwento ng first date nyo. Hoy, Tonton! Bilisan mo ha. Nakabihis na ako. Oo na, madam. Oh, basta Betty, tatambay na muna kami sa inyo habang naghihintay ha. Enjoy your day. Ewan ko sa inyo. Sige na, babay muna. Mamaya na lang. Alison, salamat kasi pumayag kang sumama sa akin ngayon, ha. Wala yun, no? So, saan tayo? Doon sana? Sa jewelry store? Oo, Alison,
May sasabihin sana ako sa'yo eh. Sa totoo lang, matagal ko na tong gustong sabihin pero hindi ko masabi kahit kanino. Ano yun? Magpapatulong kasi sana ako sa'yo pumili ng engagement ring. Engagement ring? Agad? Oo, walang kahit sinong nakakaalam pero nagkabalikan kasi kami ng first girlfriend ko dati. Yun nga lang, nag-abroad din siya kaya LDR kami. Magdadalawang taon na. Pero malapit na siyang umuwi at balak ko sanang mag-propose na sa kanya pag uwi niya. May girlfriend ka? Magpo-propose ka? Oo eh. Sorry kung hindi ko nasabi Wala kasing nakakaalam ito. Kahit sila mama kasi ayaw nila sa girlfriend ko na yun noon dahil siya yung nakipag-break sa akin. Seryoso ka, Ivan? Sigurado ka dyan sa mga sinasabi mo? Oo, Allison. At ikaw ang pinagkakatiwalaan kong tao sa atin kaya sa'yo ko napiling umamin at magpasama dito. Wow! Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dun sa sinabi mo o ano. So, yun lang pala yung papel ko sa buhay mo. Mapagkakatiwalaang tao? Kaya ganyan ka sa akin? Ano? Teka, anong ibig mong sabihin? Magkaibigan tayo, di ba? Alam ko na nito lang tayo naging close ng sobra, pero Allison mula pa noon. Alam kong magiging mabuti at mapagkakatiwalaan kang kaibigan. Kaibigan? Huh. Ang tanga-tanga ko talaga. Ang tanga-tanga ko kahit kailan. Teka, okay ka lang ba? May mali ba ako nasabi? Allison? Wala. Wala kang mali. Ako yung mali. Ako yung tanga. Ako yung nag-assume. Yung nagbigay ng mali siya. Yung nagpapaasa sa sarili ko na may meaning lahat ng ginagawa mo para sa akin. Na baka hindi lang kaibigan yung turing mo sa akin. Kaya ka ganyan kabait, ka-gentleman, kalambing sa akin. Akala ko kasi this time tama na yung akala ko eh. Yung pakiramdam ko. Akala ko, sa wakas, mahal na talaga ako ng tao. Yung totoo na. Yung hindi na fake news. Pero hindi pala. Hindi pa rin pala. Allison, teka nga lang. Hindi ko maintindihan eh. Okay naman tayo, di ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Ganto na lang. Sana next time, na makikipagkaibigan ka, ayusin mo ha? Huwag masyadong bigay todo. Hindi mo kasi alam na sobrang bait mo eh. Sa sobrang effort mo, may nahuhulog na pala sa'yo. Allison, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sorry kasi hindi ko alam na iba na pala ang dating sa'yo ng mga pinapakita ko. Sorry talaga. Hindi ko intensyon na ganyan. Oo nga. Kaya nga ako nga yung tanga. Kasalanan ko to. Naging mabait ka lang, naging asyomera naman ako. Akala ko lang talaga kasi meron eh. Tanga-tanga lang. Sorry Allison. Sorry talaga. Sorry ha. Hindi yata kita matutulungan sa gusto mo eh. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Matatanggap ko kung hindi na kaibigan yung turing mo sa akin pagkatapos nito. Allison! Sandali lang, Allison! OMG, dumating ka rin sa wakas. O siya, ilak ang pinto ng kwarto. Dali! Eto na! Teka. Bakit nakabusangot ang mukha mo? Kanina ang laki-laki ng ngiti mo Huwag mo sabihing first date pa lang nag-away na kayo. Oo nga. Tsaka bakit parang umiyak ka? Okay ka lang ba? Guys, pwede bang iwan nyo na lang muna ako? Gusto ko munang mag-isa. Uy, ano ka ba? Hinintay ka namin dito tapos pauuwiin mo lang kami. Yung totoo. Magkwento ka nga, wag yung ganyan.
Anong ginawa ni Ivan, ha? Bakit nagkaganyan? Uy, Bes, ano ba talagang nangyari? Uy, huwag kang umiyak. Hoy, kukumprontahin namin si Ivan kapag hindi ka nagsabi. Gusto niyo ba talagang malaman kung anong nangyari? Pues pinahamak na naman ako ulit ng maling akala niyo. Nagmukha na naman akong tanga. Ang tanga-tanga ko. Umasa na naman ako sa wala. Anong ibig mong sabihin? Wala naman kasing ibig sabihin lahat eh. Lahat ng pinakita niya sa akin mula noon. May girlfriend siya. At alam niyo kung bakit niya ako niyayang lumabas, ha? Kasi magpapatulong siya sa akin bumili ng engagement ring. Naiintindihan niyo ba, ha? Naiintindihan ninyo? Kaya utang na loob. Tantanan ninyo ako. Tigilan niyo nang ipagtulakan ako sa kung sino-sino. Kasi sa huli, ako na naman yung tanga. Yung asyomeray, yung umaasa, yung napahiya. Ako na naman. Please lang, tama na. Sorry, Bessie. Sorry. Popoy, mula nga noon ay nawala ang kung anumang samahan na meron kami ni Ivan. Nagkahiyaan na kami pareho. Medyo awkward at mahirap dahil magkapit-bahay lamang kami. Pero kailangang maging matatag. Hanggat kaya ay pilit na lang akong umiiwas sa kanya. Hindi na rin ako nagpupunta pa sa kanila at kahit na ayaw ko ay unti-unti ring nadamay ang closeness ko sa pamilya niya. Mula rin nang mangyari ito, Popoy, ay talagang binantaan ko na ang mga kaibigan kong sila Tessie at Tonton na wag na akong irereto o aasarin sa kahit sino mang lalaki. Naintindihan at nirerespeto naman nila ang kagustuhan kong yun. Kahit sino naman siguro na ilang beses nang napahiya dahil sa maling akala at pag-assume ay madadala, hindi ba? Paano ba naman nasaktan ka na nga, napahiya ka pa? Double kill na yun, kumbaga. Popoy, dahil nga sa nangyari ay nag-focus na lamang ako sa trabaho ko. Hanggang sa nakapasa na nga kami ni Tessie sa Licensure Examination for Teachers o yung LET. At natanggap din ako sa isang public school. Dito naman namin nakilala at naging kaibigan si RJ. Teacher din at 3 taon ang tanda sa amin ni Tessie. Mabait at sobrang sarap kasama ni RJ. Madali rin siyang sumakay sa trip ng iba, kaya hindi nakapagtatakang naging ka-close namin siya, maging ni Tonton. Yun nga lang, mula nang dumating si RJ sa buhay namin, ay muli ring bumalik sa dating gawi sina Desi at Tonton sa pang-aasar sa akin. Late na tayo, panigurado inip na yung sila Desi doon. Okay lang yan. Friday naman ngayon eh. Madali. Alam mo, dito ka nga sa kabilang gilid. Mamaya matagis ka ng mga sasakyan dyan, pasaway ka. Huwag kang mag-alala, sasakyan yung iiwas sa akin. Baliw. Dito ka sabi sa gilid ko eh. Eto na po, sir. Oh, parang nakikita ko na kung nasan sila nakaupo. Tara, bilisan na natin. Dito na kami. Ayan na nga po ang hinintay at ang naghintay. Baliw, iniwan mo kaya kami. Alam ko naman kasing matagal ka pa. Tsaka bakit pa ako maghihintay kung meron namang willing maghintay sa'yo dyan? Diba, RJ? Hala siya, kilig na kilig ang kuya mo. Tingnan mo nga naman ang epekto mo dyan, Allison. Tama na nga. Umorder na lang tayo. Ay, change topic naman tong isang to. If I know, kinikilig ka rin. Nagpasalamat ka ba sa paghihintay sa ni RJ, ha?
Oo naman. Baliw nito. Utot mo. Mag-thank you ka nga dun sa tao. Kahit kaibigan at close natin yan, mag-thank you ka. Sa amin nga ni Tonton, sobra ka nagte-thank you kapag may ginawa kami for you eh. Oh, Eddie. Thank you, RJ. Maliit na bagay. Basta ikaw. La. Nag-thank youhan lang. Pati ako kinilig. My God. Kainis eh, no? May chemistry eh. RJ, ito never pa namin naitanong sa'yo to ha. Curious lang ako. Ilan na ba naging girlfriend mo dati? Uy, ano ba yan? Tama na nga yan. Kumain na lang tayo, sabi. Inaano ka ba? Si RJ yung tinatanong ko eh, affected to. Isa pa lang. College pa. Oh, gano'n kayo katagal? Saka, bakit kayo nag-break? Kung okay lang naman sagutin na, tayo-tayo lang naman eh. Oo naman, no? Tsaka matagal naman na yun. 2 years lang kami tapos siya yung nakipag-break kasi ayaw na raw muna niyang maging in a relationship. Ay, nakakalokang dahilan naman yan. Pero ito para lang malinaw, lalo na doon sa isa dyan. Wala kang girlfriend or ka-MU or bang nililigawan mo yun, di ba? Wala. Alam niyo naman yan. Pero teka, para malinaw ulit. Pero may nagugustuhan ka ngayon at plano mong ligawan, di ba? Oo. Alam na alam niyo rin yan. Okay, so pagchichismisan na lang ba natin yung love life ni RJ dito? Ikaw, gusto mo bang pagchismisan ka namin para maniwala ka? Itong kaibigan natin, minsan hindi na nakakatawa ang pagiging pabebe eh. Seryoso kasi, tama na guys. Hindi pa rin ba kayo nadadala dun sa mga nangyari sa akin noon? Ano, gusto nyo na naman ako magmukhang tanga? Tama na, huwag na tayong mag-assume ng mag-assume ha. O ikaw naman RJ, pasensya ka na sa dalawang to ha. Talagang malakas lang ang sapak nila pero huwag kang maniwala sa mga pang-aasar nila ha. Bakit ba ayaw mong maniwala? Paano kung totoo? Paanong totoo? Sinasabi mo dyan? Paano kung totoo naman yung mga inaasar nila? Paano kung sabihin ko sa'yo may seryoso akong intention sa'yo? Hindi ka pa rin ba maniniwala? Iisipin mo pa rin ba na maling akala ang lahat? OMG. Alam mo RJ, kung nakikisali ka sa trip nitong dalawang to, wala akong pake. Pero please lang ha, wag na ako yung pagtripan ninyo. Tama na, kotang-kota na ako sa pagiging asyomera at sa pagmumukhang tanga. Seryoso kasi ako. Hindi ka nag-a-assume. Lahat ng pinapakita at pinaparamdam ko sa'yo, lahat yun may mali siya. Lahat yun special para sa akin. Kasi gusto kong maramdaman mong gusto kita. RJ? Desi, Tonton, kasalanan niyo to eh. Totoo yun, Bessie. Nung nagiging close pa lang tayong tatlo sa school, nagtatanong-tanong na sa akin si RJ tungkol sa'yo at humingi pa siya ng pabor na tulungan ko siyang mas mapalapit sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko ina-expect na dito ko masasabi sa'yo ito eh. Na dito pa ako aamin sa harap mismo ng mga kaibigan mo pero maniwala ka sana. Hindi kayo naasar dahil wala lang. Gusto ko yung mga ginagawa nila at gusto rin kita. Pwede ba? Baka naman kinuntsaba ka lang ng mga kaibigan ko kasi atat na sila magka-jowa ako eh. O kaya kinasabot ka nila na kunwari gusto mo ko para naman kapag inasar nila ako, hindi na ako humopya. RJ, hindi mo kailangan gawin yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Sige, hindi ko ipipilit kung ayaw mo pa rin maniwala. Pero mula ngayong narinig mo na ito lahat, hayaan mo akong patunayan sa'yo na seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko ngayon. Popoy, sa totoo lang ay hindi ko alam ang mararamdaman ko ng oras na yon. Gusto kong maniwala sa mga sinasabi ni RJ pero kapag ka naaalala ko kung papaano akong umasa at mapahiya dati, ay parang nawawalan ako ng gana. Ang hirap na kasing maniwala sa isang bagay na wala ka naman palang aasahan sa bandang huli. Sa kabila nga ng pangyayari ay pinilit kong kumilos pa rin ng kasywal kasama si RJ. Ayoko kasing magkailangan kami. Lalo na at isang eskwelahan lang ang pinapasukan namin pareho. Gusto ko ring maramdaman niya na hindi talaga ako naniniwala sa mga sinabi niya. Yun nga lang, ay makulit si RJ, Popoy. Tinotoo niya ang mga sinabi niyang patutunayan niyang gusto niya talaga ako. Lagi niya akong inihintay na matapos sa klase ko.
Sinasabayan na mag-break time at inihahatid pa uwi. Mas madalas ko pa nga siyang nakakasama ngayon kesa sa mga kaibigan kong sila Tessie at Tonton. Dahil talagang mayat-maya siyang nakabuntot sa akin. Natuto rin siyang manood ng mga K-dramas para raw masakyan ang trip ko at makarelate sa mga bagay na nagugustuhan ko. Hindi ko itatanggi, Popoy, na may parte sa akin na natutuwa sa mga ginagawa ni RJ. Hindi naman kasi ako manhid at gaya nga ng sinabi ko ay hopeless romantic ako. Kaya halos lahat ng bagay na gawin niya ay talaga nabibigyan ko na ng mali siya minsan. Pero sa kabila nito ay iniiwasan ko pa rin magpadala ng gusto. Baka kasi kung kailan naniniwala na ako, ay saka ulit ako ulagain ng katotohanang umaasa lang pala ako sa wala. Uy, Bessie, di ka pa uwi? Hindi pa eh. May report pa akong tinatapos, ipapasa pa sa division office bukas. Marami pa? Hindi naman, fina-finalize ko lang din halos. Ay naku, tapusin mo na agad nang makauwi ka na. Uy, mauna na ako Magkikita kami ni Jowa ngayon eh. Asus, may date pala. Aba, syempre. Hindi pwedeng puro trabaho. Kaya ikaw, matuto ka ring humarot. Oo na, sige na. Baka mamaya may mga estudyante pang makarinig sa'yo dyan eh. Sige na nga, babush. Kita na lang tayo bukas. Okay, ingat sa date. Hay, kaunti na lang matatapos din kita. Psst. Psst. Ang isnabera naman ni ma'am. Uy, RJ, ikaw pala yan. Di ka pa uwi? Hindi ba obvious? Sungit mo naman yata sa akin. Teka. Merienda ka muna. Di ka pa nagbe-break, di ba? Sabi ng mga estudyante mo. Busog pa kasi ako. Tsaka kaunti na lang pauwi na rin naman ako. Tulungan na kita. Ano pa ba mga gagawin mo para matapos ka na kagad? Hindi ko kailangan ng tulong. Bakit pa hindi ka pa umuuwi? Bakit naman? Uwi ka na ba? Ewan ko sa'yo. Alam mo, umuwi ka na. Wala ako sa wisyo makipag-asaran. Sino ba may sabi nakikipag-asaran ako? Seryoso nga ako sa'yo. Ikaw lang tong hindi naniniwala eh. Alison. Ay, natapos din. Uwi ka na? Malamang. Okay. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Wala. Hinihintay ka. Ihatid ka pa uwi. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Kaya kong sarili ko. Hindi ka pa napapagod na itaboy ako? Hindi ka ba napapagod tuwing tinataboy kita? Kapag ngayon palang napagod na ako, paano ka lalo maniniwala sa akin na seryoso ako sa'yo? RJ, wala ka namang dapat patunayan sa akin eh. Okay nang magkaibigan tayo, wag niyo na akong pagtripan. Oo na, marupok na ako, tanga ako, ang dali kong mapaniwala, please lang. Huwag ka nang dumagdag sa mga nakagawa sa akin nun. Alam mo, naiintindihan ko kung nadala ka sa mga nangyari sa'yo dati, pero gusto kong malaman mo na ako, itong lahat ng pinapakita ko sa'yo, lahat yan totoo. Sana naman magtiwala ka sa akin. Sana maramdaman mo na seryoso lahat ng ginagawa ko para sa'yo. RJ! Huwag mo naman sanang isara agad sa akin yung pintuan mo na hindi mo pa nga nabubuksan. Hayaan mo lang sana ako. Huwag mo naman akong itaboy. Oo, ayokong mapagod sa'yo pero tao lang din naman ako nasasaktan eh. Hindi ako nang titrip o nagpapaasa tulad ng iniisip mo. Gusto talaga kita. RJ, ang dali-dali kasi magsalita ng ganyan eh. Ang dali-daling mangako, ang dali-daling manloko, ang dali-daling magpaasa. Oo, ang sarap maniwala. Ang sarap minsan paniwalain yung sarili na masayang magmahal. Na okay lang maging tanga, kasi sumaya rin naman. Pero hindi eh. Sa dulo ng lahat ng yon, nandun yung sarili mong ayaw nang umulit kasi natatakot na. Mas pipiliin mo na lang na mabuhay sa takot kaysa sumubok na maging masaya. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, no? Huwag mo naman akong patapusin agad kahit hindi pa ako nagsisimula. Bakit ba ako? Ha? Bakit ako? Sigurado ka bang ako? Kasi sa'yo ko naramdaman to eh. Sa'yo, hindi sa iba. Sa'yo.
Popoy, sa ngayon ay cool off kami ni RJ. Hahayaan daw muna niya ako hanggang sa masagot ko mismo ang mga tanong ko sa sarili ko. Willing daw siyang maghintay. Kung hanggang kailan ay hindi ko alam. At kung kailan ko masasagot ang mga katanungan sa sarili ko, ay hindi ko rin alam. Papaano nga ba malalaman kung totoong pag-ibig na yung nararamdaman ko? Ganito lang ba talaga sa umpisa dahil unang boyfriend ko si RJ? May test ba para malaman kung in love ka sa mismong tao o sa ideya lamang ng pag-ibig? Sa kabila nga ng marami kong mga tanong at pagdududa sa huli, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na hayaan si RJ. At hayaan ang sarili ko na maging masaya sa kung anong meron kami. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ko siyang sinagot, Popoy. Naging kaming dalawa na. At nakilala rin namin ang pamilya ng isa't isa. At syempre, hindi rin papatalo sa saya sila Desi at Tonton. Sa totoo lang, Popoy, ay hindi ko rin maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko noong naging kami na ni RJ. Nasanay kasi ako na sa libro o sa mga K-drama ko lamang nararamdaman yung kilig at ganitong klase ng saya. Yung dati na ini-imagine ko lamang na sobrang mag-effort ang leading man sa leading lady niya. Yung mga matatamis na salita, yung mga date, yung mga halik at mga yakap, yung mga problemang sabay niyong nalalampasan. Minsan nga ay hindi ko maiwasang hindi mahalin tulad sa mga kwentong napanood at nabasa ko ang kwento namin ni RJ. Hanggang sa lumipas nga ang 5 buwan mula nang maging kami. Babe, di ka ba nagugutom? Kanina ka pa nanonood dyan mula nung dumating ka dito. Hindi naman. Okay lang ako dito. Akala ko ba pinuntahan mo ako dito para sa quality time natin? Pero wala ka namang ginawa kundi manood dyan. Saglit lang, matatapos ko na tong episode na pinapanood ko. O baka naiinip ka lang talaga kapag dito tayo sa bahay. Gusto mo, pasyal tayo ngayon? Nood tayo ng sine, kahit lang sa labas. Mainit sa labas dito na lang. Bukas ang umaga. Total, halos 3 linggo na rin tayo hindi nakakapag-date Dahil ang busy natin pareho Wag na, gastos lang yun Alam mo naman nagtitipid ako ngayon kasi pinapaayos ko yung kusina namin sa bahay. Ako naman yung bahala Hindi ganun. Basta tambay na lang tayo sa bahay. Oh, bakit naman napabuntong hininga ka? Wala. Si wala to. Bakit nga? Wala. Feeling ko kasi may problema tayo Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Okay ka pa ba? Masaya ka pa ba? RJ, ano na naman ba to? Hindi ko nga alam Hindi ko na alam kaya tinatanong kita. Pakiramdam ko kasi may kulang Parang may nagbago. Parang di ka na masaya RJ? Allison, hindi ka na ba masaya? Sawa ka na ba? Pagkukulang ba ako? May mali ba sa mga nagagawa ko? Sinubukan ko naman baliwalain lahat ng una Yung mga panlalamig mo. Iniisip ko kung baka epekto lang ng pagod dahil sa trabaho. Kaya lang hindi Habang tumatagal parang mas lumalayo ko Buti pa nga sa pinapanood ng mga Koreano na yan Mas may time ka. Alam ko mababaw pero sa totoo lang minsan gusto ko na magselos sa mga yun Alam mo yun? Kasi parang mas kinikilig ka pa sa kanila kaysa sa akin. Diyos ko naman, RJ, ano bang sinasabi mo? Di lang ako yung nakakapansin nito Maging sila Desi. Ilang beses akong tinatanong kung okay lang ba daw tayong dalawa. Paulit-ulit ko sila sinasagot na oo. Kahit sa totoo lang hindi na ako sigurado kung okay pa nga ba tayo At ang iniisip ko, 5 buwan pa lang tayo. Nagsasawa ka na ba kagad, ha? Nagsasawa ka na ba? Kaya parang halos ayaw mo na makipagkita sa akin? O kung makikipagkita ka man, pero parang hindi rin naman tayo magkasama. Sabi mo dati gusto mo lang yung totoo, di ba? Ngayon please lang pwede bang magpakatotoo ka rin sa akin? Ano bang problema natin? Meron ba akong hindi nagawa? Meron ba akong... Sorry RJ.
Ako yung may problema eh. Ako. Allison, Gusto mo malaman yung totoo? Yung totoo, ako mismo hindi ko maintindihan yung sarili ko eh. Nung una, nung nagsisimula pa lang tayo, masaya ako. Sobrang saya ko. Ramdam na ramdam ko, mahal kita. Hanggang sa naging tayo na nga, mas sumaya pa. Bago sa akin ang lahat ng to eh. Alam mo yun? Ikaw yung first boyfriend ko. Sobrang excited ako lagi sa mga darating na araw kasi naiisip kita. Naiisip ko tayong dalawa. ako rin naman eh. Ganyan din yung nararamdaman ko. Kahit hanggang ngayon. Pero ikaw, Alam ko. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Nung ini-imagine ko pa lang ang lahat, pakiramdam ko ang perfect. Sobrang saya. Sobrang sarap magmahal. Pero nung nandito na tayo, na totoo na yung nangyayari lahat. Habang tumatagal, nawawalan na ako ng gana na para bang mas okay na manatili sa isip ko ang lahat. Yung tayong dalawa. anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam, RJ. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Nalilito na rin ako. Sobrang nalilito. Allison, mahal mo ba ako? Mahal mo ba talaga ako? RJ, Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi ka magkakaganyan eh. Ano? Hindi mo masagot? Hindi mo alam kung mahal mo pa ba ako? Ha? bago lang lahat sa akin to. Sana naman maintindihan mo. Wala namang bago. Matagal pagdating sa pagmamahal, Allison eh. Ni first time mo yan o hindi. Kapag mahal mo, mahal mo. Hindi naman magiging tayo kung hindi kita mahal eh. Ako ba talaga yung mahal mo? Yung idea lang na nagmamahal ka at minamahal ka, ha? Kasi wag kayo ba yun eh. At natatakot ako kasi bakit pakiramdam ko hindi talaga ako yung minahal mo. Na nagustuhan mo lang yung pakiramdam pero pagkatapos wala na. Ano, tama ba ako? Ha? Hindi nga talaga ako yung minahal mo, di ba? Hindi nga ako. Sorry, RJ. Hindi ko alam. Hindi ko na rin maintindihan. Sorry. Maniwala ka sa akin. Nalilito rin ako sa sarili ko. Hindi ko sinasadyang maging ganito. Naiintindihan ko. At iintindihin ko. Kung naguguluhan ka ngayon, kung kailangan mo ng oras mag-isip, sige, hayaan kita eh. Pero sana bumalik ka, ha? Sana ma-realize mo na mahal mo talaga ako. Na ako talaga yung mahal mo. Kasi ako, higit pa sa siguradong nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Popoy, lalo man nagtagal ang pag-cool off namin ni RJ dahil sa aking sobrang pagkalito sa mga nangyayari. Kaya uulitin ko ang aking katanungan. Ganito lang ba talaga sa umpisa dahil unang boyfriend ko si RJ? May test paper ba talaga na pwedeng sagutan para malaman kung in love ka sa mismong tao o sa ideya lamang ng pag-ibig? Naalala ko, Popoy, minsan sinabi sa akin ni Tessie na kung kaya ko na raw sagutin ang tanong na, kaya mo bang mawala si RJ sa buhay mo? Eh masasagot na rin daw ang tanong ko kung mahal ko nga ba siya. Pero kapag hindi mo kayang mawala ang isang tao sa buhay mo, sapat na yung basihan para masabi mong mahal mo talaga siya. Mahal ko nga ba talaga si RJ o nag-a-assume lamang akong in love nga ako kahit hindi naman talaga?
Hindi ko na kasi alam, Popoy, ang isasagot ko dito. Sana kahit papaano ay mabigyan mo ako ng payo sa kung papaano ko maintindihan ang sarili ko. Aminin ko na may mga oras na nami-miss ko si RJ. Pero sapat na bang dahilan yun para masabing mahal ko nga talaga siya? Maraming salamat at sana ay mabigyan ninyo ng pansin ang kwento ko. God bless and more power sa MOR. Nagmamahal at patuloy na nalilito, Allison. Yan na nga mga kapamilya, no? Para talaga nakakalito na pagtatapos ng ating kwento ngayon ni Allison. Ang gulo mo, girl. Oo, yun yung napansin ko, ha? Ang gulo mo, ha? Magtatapos na lang itong linggon to. Birthday pa ng anak ko, nung panganay ko. Iinisin mo iniyakan ka talaga niya. Yan ang sabi ni Jean Lopez. Sabi naman ni Cyril Blando, true love waits. Yon. Si Ederlyn Asi, naku si ating girl Allison, no? Ilag na ilag kaya RJ. Bigyan mo na kasi ng chance. So sad naman kasi hindi mo binibigyan ng effort si RJ. Kawawa rin naman siya. Nasasaktan din naman siya. Wag mo na lang ikumpara si RJ sa mga nakaraan. Kung umasa ka sa kanila para ikaw ay mahalin nila. Ayan, ngayon si RJ naman ang humihiling ng effort at pagmamahal mo. Sana naman ay bigyan mo rin siya.
ng tsansa. Ayan, huwag ka na iyakan kayo ng mga kalalakihan. Kasi sabi nga nila, bihirang umiyak ang mga kalalakihan sa harap ng kanilang mga karelasyon. Dahil kumbaga kami yung medyo mas mataas ang ego by nature ng mga kalalakihan, at hindi namin pababayaan yun na kumbaga yung 'di ba kami nga lang yung merong kami yung sinasabi na pare wag kang ganyan, nakakalalaki ka naman, ganyan. Meron ba yun, nakakababae ka naman na kantsawan? Wala, di ba? Kasi ang mga kalalakihan ay talagang ingat na ingat sa aming mga ego. Ayan, at para iyakan ka. At sa pag-express ng pagmamahal sa iyo, ng kawalang pag-asa, di ba, sa nangyayari sa relasyon ninyo, parang may dating talaga, kakaiba dating sa mga kababaihan. Ito, sabi niya, Jenky Socias, ayan, K-drama pa more. O baka naman may ginagaya ka lang rin na ekstenahan sa K-drama, Allison, ha? Masyado ka nang nilamon ng sistema ng K-drama. Pwede rin yun. Na gusto mong mangyari sa'yo. Gusto mong mangyari sa'yo yung mga eksena sa K-drama na kinahihiligan mo talaga. Ngayon, sabi niya, nasa pa? Sabi ni, ayan, Jennifer. Ayan, Jennifer Enzo, 2 beses ka nang nabigo nung dumating si RJ, seryoso siya sa'yo. Saka ka naman magiging ganyan. Sala sa init, sala sa lamig. Kung ano pa talaga gusto mo. Ngayon, cool off kayo. Kailangan mo pa ng space, mahanap mo pa kung ano ba ang talagang gusto mo. Naghihintay lang rin naman si RJ. Ayan, sabi ni Annie
ay sila mga nagwawagi. At sila yung mga nagiging masaya sa mas mahabang panahon sa bandang huli ng storya. 'Di ba? Silang mga duwag sa pagpasok sa pag-ibig, sila yung mga nagiging talunan. Kahit sila pa yung mas bagay na maging leading man o leading lady. 'Di ba? Silang mga susuko sa mga simpleng pagsubok sa loob ng isang relasyon, sila yung nawawalan ng forevermore. 'Di ba? Ganoon naman sa mga K-drama eh. Ganyan din sa totoong pakikipagrelasyon na. 'Di ba? Dahil yung mga napapanood mo nakabase lamang 'yan sa totoong buhay din. 'Di ba? But it doesn't really mean na ganun kabongga, ganun kaganda, 'di ba? Ikaw ang magde-decide niyan. Kayong dalawa nung karelasyon mo kung papaano niyo pagagandahin, kung papaano niyo pasasayahin, pabubonggahin, extravagante, 'di ba, na malaki drama ang love story niyo. Kayong dalawa magpapatakbo niyan. Every relationship is a work in progress. Tatandaan mo 'yan. Hindi wag ka maniwala na you are a work in progress kapag ka ikaw ay heartbroken lamang. No. Kahit nandun ka sa loob ng relationship, you can consider yourself a work in progress kasi meron kang mga matututunan doon. Meron kang mga maibabahagi doon, meron kang contribution sa loob ng isang relationship. 'Di ba? Sana itong pagkalito na nararanasan mo ay hindi naman masayang, 'di ba? Dahil sasabihin ko nga sa iyo, no, na para sa mga matatapang lang at malalakas ang loob ang pag-ibig. Kung mahina-hina ang loob mo, 'di ba? Sa mga boksingero nga, kung mahina pa nga mo, huwag kang mag-boxing. Huwag kang sumugod sa laban. Tulog ka kaagad. 'Di ba? Wala, hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman yung tagumpay. Kaya para sa mga katulad ni Allison, oo, nasaktan man kayo bago pa man kayo makatikim ng una ninyong mga pag-ibig, huwag nyo namang isipin na palagi na lang merong problema sa loob ng pakikipagrelasyon. 'Di ba? Unless ay magke-create ka talaga ng problema, 'di ba? Magkakaroon. Ayan, pero sabi ko nga hindi rin naman laging masaya. 'Di ba? May balance 'yan. At sa bawat lungkot, sa bawat luha, 'di ba, meron niyang katapat na saya at tawanan, 'di ba? Mga lambingan. Ganun 'yan. Hindi tayo palaging pataas lamang. Minsan kailangan natin bumaba para mas maganda yung maging pagtaas, 'di ba, ng level ng ating relationship. Kaya naman good luck sa iyo, Allison, ano? At sana ma-realize mo at huwag ka nang matakot, mas maging matapang ka at mas maging bukas ka sana. Kung mahal mo si RJ, sabi mo mahal mo siya. Kung totoo yung pagmamahal mo, ikaw lang ang makakasagot niyan. Hindi naman namin pwedeng ipilit sa iyo na mahal ka talaga ng tao dahil iniyakan ka. No. 'Di ba? Ikaw ang makakapagsabi niyan kung mahal ka niya at ikaw rin ang makakapagsabi kung totoong mahal mo siya. 'Di ba? Pero it's your decision kasi, 'di ba? To fall in love, Allison, is easy. 'Di ba? Madali 'yan. Kilig na kilig ka kapag ka ikaw ay na-in-love. Meron ka na bang nakita na na-in-love na galit? Wala. Meron ka bang nakita na na-in-love na inaantok? Wala. 'Di ba? Ano ka niyan? Gising na gising ka at masaya ka lang kapag ka na-in-love ka. Pero yung mga tao, 'di ba, na nag-decide to stay in love, 'di ba? To stay in love is different from falling in love. 'Di ba? That's a decision for you to make. 'Di ba? Kailangan mong trabahuhin. Oo, kung paano bang manatili doon sa pag-ibig na 'yon, doon sa relationship na 'yon. First timer ka pa lang, kaya subukin mo rin naman muna. Oo, it's not all about you. Okay? Pagkadating sa relationship, it's all about the two of you na. Ayan, hindi lang ikaw. Okay, ang lagi nakafocus. Dalawa na kayo na mag-iisip. Dalawa na kayo na magde-decide. Dalawa na kayo na kailangang i-consider. 'Di ba? Kaya naman teacher ka, marami ka natuturuan ng mga estudyante. Sana hindi naman maging mahirap sa iyo ang turuan din ang iyong sarili kung papaano nga ba, 'di ba, ang magmahal ng first time. 'Di ba? Enjoy 'yan. 'Di ba? It's part of your journey. Ang masaktan, malito,
'di ba, sa pagpasok sa panibago nating sinusubukan sa ating buhay. Thank you, Allison, at sa lahat ng mga katulad ni Allison, sana po ay natulungan po namin kayo, mga kapamilya. At hinihintay na po namin ang inyong mga kwento dito sa Dear MOR. Ipadala nyo na po yan via private message sa MOR Philippines, Manila. At syempre, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy na kulay pumpkin ngayon. Syempre, Halloween eh. Kulay, ano ba ang pumpkin sa Tagalog? Kalabasa. Kulay kalabasa. 'Di ba? Ganyan na lang muna tayo ngayon, online na no. Wala na lang munang takutan, 'di ba? Yung mga Halloween parties. Sorry kung paano niyo ilulusot 'yan, bahala kayo. Basta maintain social distancing at syempre yung proper hand washing natin, mga kapamilya. Ha? Happy weekend po sa inyo. And see you soon. See you soon doon sa aking maliit na store, My Little Big Store. Sa Apollo 1 wholesale and retail store. Bukas si Papa, bukas si Papa bless ko na ang aking Apollo 1 store bukas ng hapon. No? Kaya kung sakaling nandun lang rin naman kayo sa Tumana area ng Marikina, magkita-kita tayo doon. Habang pinababasbasan na natin at pinabe-bless na ang Apollo 1 store sa Marikina. Nandun lang rin ako, magtitinda-tinda. Alam niyo naman ginagawa ni Popoy pag weekends, pagkatapos ng Dear MOR, tinda-tinda. Diba? Ganun eh. Kailangan ng hanap buhay. Kaya naman manatili po kayong masipag at manatili po kayong ligtas, mga kapamilya, at malusog ang pangangatawan. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Once again, happy 13th birthday sa aking firstborn, Kuya H.A. I love you. I love you so much, anak. Mahal na mahal ka namin at sana lumaki kang katulad ko. Okay. Wala akong masabi. Baka sabihin, sabay buhat ng bangko naman si Popoy. Hindi. Basta lumaki ka mabuting bata at masayahin. Yun lang yun. Okay na si Daddy Ron. Ha? Ayan. Nakasama nyo nga po DJ P, DJ Popoy. That's my Go Popoy. Happy weekend!